Grabe, ang galing ng scanner na to. Ipapakita ko ang unang scan ko ng walang pag-aaral. Hindi pa ito ang full review nito. Pangalawang beses ko palang gagamit ng isang 3D scanner at hindi pa ako masyadong maalam dito. Sobrang daling i-set up, magagamit mo na agad. Ito nga pala yung unboxing video ko. Kung hindi mo pa napapanood, tignan mo na lang yung mga lumang videos ko. Una, kailangang i-download yung Creality Scan software. Ito ay mada-download sa crealitycloud.com. Pagka-download, pwede nang i-install. Hintayin lang mag-load at papapiliin ka ng 3D scanner. I-ignore mo lang yung lalabas sa umpisa. Meron din palang performance testing muna. Tapos, pipiliin ko na ang aking scanner, yung CR Scan Otter. Kung may prompt na ganito, i-update mo lang yung firmware. Pagkatapos niyan ay pindutin yung next button. May guide na ipapakita sa umpisa pero pwede mo namang i-skip lahat. Pagkatapos ng lahat ng yon ay pwede nang gumawa ng bagong project. Nandito yung mga pwede mong baguhin, depende sa kung ano yung i-scan mong object. Saka na natin ito pag-usapan, ngayon ay mag-i-scan lang muna tayo. Wala akong babaguhin kasi hindi ko pa ito naaaral at uumpisahan ko ng mag-3D scan. Pipindutin ko lang itong preview. Meron nga palang kasamang figurine sa package. Dito ka magte-test ng pag-3D scan. Ginalaw-gulaw ko lang yung 3D scanner tapos dapat color green siya para ma-scan ng maayos yung model. Umabot na mga 1 minuto tong scan ko dito. Hindi ko tinapos yung buong owl kasi nagte-test pa lang talaga ako. Pero itong video mismo yung pinost ko kasi kahit test lang ito, ang ganda ng output. Next ay pipindutin ko na ang complete. Gusto kong makita yung na-scan ko. Hindi pa ito yung final output, medyo pangit pa yung itsura. Kailangan ko munang piliin or pindutin itong fusion. Tapos yung apply. Ito na yung output guys, napakaganda. Mesh lang ito, wala tong texture kaya ganyan yung itsura. Pero grabe, kuhang-kuha yung detalye ng figurine. At syempre, hindi siya kompleto kasi hindi ko tinapos yung scan. Kaya butas yung likuran niya. Ang next kong gagawin ay pindutin itong process sa taas. Pwede pa akong mag-scan ng likod at i-align yung likod niya pero hindi ko na ginawa. Next ay pipindutin ko na itong one-click process. Then press OK. At na-apply na yung texture or yung kulay niya, pwede ko na siyang i-export. Kung nagti-3D model ka, pwede mong magamit yung texture niya. Kung magti-3D print ka lang, pwede namang kahit yung mesh na lang. Pwede mong i-export yung file as PLY, OBJ o kaya STL file. Ito yung itsura ng exported STL file sa 3D Builder. Pwede kang mag-scan gamit ang phone at pwede rin ang tablet.